But yes, it is easy. I pointed out to you that there are 7 entrances and exits here, which cannot be guarded anymore because naglako-lahok na ho rito ang subdivision. Habang ginigisa ng panel ang mga opisyal ng Bureau of Corrections, lumabas na tila may mga di nasusunod sa operating manual ng NBP. According to your Bucor operating manual, an inmate who has been received in the reception and diagnostic center is supposed to stay there only for 60 days. Yes, How come that Mr. Leviste, inmate Leviste, stayed there for almost a year or more than a year? Ma'am, for your information, meron po sariling classification ng RBC. Yes, Yung after the initially RBC, tinatawag na RBC classification is stop. Naghain na ng leave of absence si Bucor Director Ernesto Diokno. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi raw kontento si Pangulong Noynoy Aquino sa paliwanag ni Diokno nang huling makita ang dalawa. Kaya hihintayin niya ang resulta ng investigasyon para mapag-aralan kung may opisyal bang dapat matanggal dahil sa insidente. Pero kung si Leviste lang ang tatanungin, wala na daw dapat masibak sa anyay maliit na pagkakamali niya. Babalik naman daw siya agad sa bilibid pagkagaling sa dentista. I have begun to love the place. You should go there and find for yourself. I can stay there forever. Para sa unang balita, Jam Cesante reporting. Pananalasa ng buhawi sa Missouri sa Amerika huling-huli sa kamera. Sa pinakabagong tala, 116 na ang nasawi sa hagupit ng buhawi. Sa mga kuhang ito, kitang-kita na parang latang niyupi ang mga sasakyan. Maraming gusali rin ang nagiba ng tamaan ng buhawi. Ayon sa mga otoridad, posibleng tumaas pa ang death toll dahil marami pa ang nadagana ng mga gumuhong bahay at gusali. Paniwala ng mga weather official, ito na ang mapaminsalang buhawi na humagupit sa Amerika mula noong 1953. Unang chika ng mga iga, narito na po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Jam-packed ang SMX Convention Center para sa concert ng pop rock group na Maroon 5. Maging ang ilang celebrities nanood ng concert. Narito ang unang chika ni Nelson Canlas. Umpisa pa lang, dama na agad ang excitement ng mga fans sa pagtatanghal ng Grammy-winning group na Maroon 5 sa SMX Convention Center. Kabilang sa mga kanta ng grupo ang kanilang hit songs na Won't Go Home Without You and She Will Be Loved. Sulit na sulit nga ang ikalawang concert ng grupo sa bansa na tumagal ng mahigit 1 oras. Pati ilang celebrities masayang nanood sa grupo, tulad ni Jeneline Mercado at Luis Manzano na nitong weekend lang ay umami ng nagde-date. Namataan din doon ang ex ni Jeneline na si Dennis Trillo at ang kapuso basketball star na si Chris Chu. Sa isang press conference, naikwento ng grupo na gusto nilang makatrabaho ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Of course, we'd like to collaborate with Pacquiao. That would be amazing. Yeah. Sign us up. Please. We're gonna write a song for him. Seriously. We wouldn't want to say no. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Big winners, big surprises at big performances. Silipin natin ang highlights sa 2011 Billboard Music Awards sa report na ito. Get up here, Bieber! Walang dudang si Justin Bieber ang star of the night sa pagbabalik ng Billboard Music Awards sa Las Vegas, Nevada. Nagawi ng 6 na parangal ang Canadian teen heartthrob kabilang ang top new artist. Pero tila naka-jackpot pa siya sa on-screen hugs and kisses nila ng girlfriend na si Selena Gomez bago siya umakyat ng stage. Tulad ni Bieber, big winner din ang rapper na si Eminem na humakot ng 6 na parangal kabilang ang highest award na Artist of the Year. Sayang nga lang dahil wala si Eminem sa seremonya. Bukod sa paghakot ng awards, naging presenter din si Bieber at nag-announce ng ilang big winners gaya ni Rihanna na top female artist ng taon. I just have to say that Justin Bieber, give me my award. I'm so cool. Wagi rin ang kantang Need You Now ng Lady Antebellum bilang Country Song of the Year, habang top country artist naman si Taylor Swift. Top duo or group ang Black Eyed Peas at ang bandang U2 ang nagawi ng Top Touring Award.
Si Beyonce ang tumanggap ng Millennium Award habang si Neil Diamond ang tumanggap ng Icon Award. Agaw pansin din ang ilang pagtatanghal tulad ng kay Beyonce na sumabay sa pagsayaw ng maraming video images niya habang kinakanta ang bagong single niyang Run the World Girls. Si Keisha naman kumpleto sa harness nang tumalon mula sa tinutuntungan niyang prop sa stage. Pero pinataob sila ng pagkanta ni CeeLo Green ng kanyang single na Forget You. Umiikot kasi siya sa ere kasabay ng tinutugtog na grand piano. Nagbabalik din sa limelight si Britney Spears na nakipag-pillow fight pa sa duet nila ni Rihanna. Pero sa kanyang dalawang performances, halatang-halata ang pagli-lip-sync ng pop princess. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Simula pa lang po yan ang mga may init kong chika. I'll be back for more. At ang hirit namin mamaya, hinihinga ng hold-upper patay sa shootout sa Loton sa Maynila. At lalaki sugatan matapos mabangga ng isang kotse ang sinasakyang motorsiklo sa ilalim ng Ortigas Flyover. Narito na sina Monica at Arn dun po sa iatid na school supply sale sa Balabon.